desisyon yan definitely po ay nanggaling sa presidente. Yung desisyon na, ililipad mo ba yung dating presidente matapos lumabas yung arrest warrant galing daw sa ICC. Kumbaga, baby girl, the die is cast na naman, di ba? So, ang naitagana ang bato. Kumbaga, sa wikang Latin, alea iacta est. Ano ibig sabihin nun? The die is cast, no turning back. Nagdesisyon ka na eh. Well, the fact na, di ba, inaresto, yun na yung simula. Alright? And then, pagkatapos, yung nga po, nandun na po, in transit sila. So, kung umalis ng 11:03, it's about 8 hours flight to Dubai. Parang daw pong layover doon for refueling. And then, so kung 8 hours na, subukan natin. Baka naman sumagot na si former ES Medaldea at ating makapanayam at makuha po ang development dito. And then from Dubai, ang inaasahan dyan, hindi na po bababa ng aeroplano at magre-refuel lamang at didiretso na po dito po sa the Netherlands. Malamang ang landing nito, hindi po sa Schiphol ba yun, na airport sa Amsterdam, kundi diyan sa Rotterdam na airport po sila, lalapag pinakamalapit doon mismo po sa ICC na ito, sa The Hague, the Netherlands. And mga kapatid, nasa atin naman linya ngayon para natin malaman ano ba ang kanila pong next move dito. At kagabi po, meron po kasing inilabas na press release kahapon, kagabi, ang Supreme Court late in the afternoon, kaya marami nag-aabang nako, malamang makakuha ng TRO. Sila Senador Bato de la Rosa at sila Atty. Torion na naghain ng petition for certiorari, kumbaga kine-question nila itong galaw na ito ng gobyerno, and then prayer for TRO. Ngayon po lalabas na academic na, lalabas na moot na yung TRO kasi yung wala nang silbi. yung pinipigilan ninyo nangyari na eh. Pero yung kaso po doon sa pag-question o sa pag-aresto, palagay ko po buhay pa yon. Pero yun nga kung kahapon po naglabas ng TRO ang Supreme Court, hindi po mangyayari ito. Pero hindi natin kine-question yun. Yan po ay desisyon ng ating pong mga maestrado. Ang sabi ng Supreme Court, di ba? Dahil daw po ito'y napaka-importante, nagsabi po si Supreme Court Chief Justice Hesmundo na magkaroon ng special raffle sa kung sinong maestrado po ang hahawak sa kaso. Wala pong binanggit kung nagkaroon na po ng raffle, meaning ngayon meron na pong maestrado na in charge dito. Pero mukha pong walang nailabas na Supreme Court TRO. Yun nga yung unang tanong din ng mga kapatid natin. Ngayon po na papunta na ang Pangulong Duterte dito sa The Hague, Netherlands. What's next? Ano nang susunod? At yan ang unang tanong din sa akin ni Dimpy at Seth kanina na naitanong ko rin sa'yo, baby. Sabi ko nga sa'yo, so wala na palang epekto itong TRO kahit pa maglabas sila o hindi na talaga sila maglalabas at all. Pero isa pang katanungan, kung sakali man, yung powers nga ng Pangulo. Kung di naglabas ng TRO kagabi, pero kung sinabi ng Pangulo na hindi tayo makikipag-cooperate pa rin sa ICC, so pwedeng hindi natuloy ang pagpunta niya sa the Netherlands? Kasi di ba the President has been saying in the past, paulit-ulit, na hindi makikipag-cooperate. Noon dati ito, ang Pilipinas sa ICC. Pero napakinggan mo naman siguro ngayon laman ng ating mga balita. Yes, yung kanyang press con. Yung sinasabi ng Presidente, hindi kayo na pong bahala mag-isip dito Pero ang rason dito ng Presidente, hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Yan, okay? Tayo nakikipagtulungan sa Interpol. Yan ang sinasabi niya. Compliance with Interpol. Kasi daw po yung Interpol, katuwang natin yan para sa pagtugi sa mga puganting Pilipino at doon po sa ilang mga individual na nagmalabi sa mga Pilipino. Yan sinasabi niya kahapon. Narinig ko mismo yung soundbite niya. Ang sinasabi early niya morning sa ating pakikinig po sa mga balita. Na makipagtulungan tayo sa Interpol to ensure yung reciprocal assistance na ibibigay din sa atin pabalik dun sa mga fugitives po na mga Pinoy na hinahabol natin sa ibang bansa. Yes, ma'am. So sabi niya, hindi tayo nakipagtulungan sa ICC, sa Interpol. But practically, it's the same. Inikot-ikot din tayo. Anyway, sabi nga, the die is cast. Nangyari na po yan, no? But basically po, ito ay executive decision. Kung sinabi po na Presidente, wag, hindi mangyayari yan. Igalang na po natin yon dahil yan po naman kanyang kapangyarihan. And definitely, ako po'y naniniwala na bago nila ginawa ito,
pinag-isipan nila itong mabuti. Alright? Ito ho ay pinag-isipan. Pwede rin po Oo, sabihin. yung ganyang kalaki na desisyon. na Kabigat desisyon, na talaga desisyon. po dapat pinag-iisipan Okay. yan. Hindi po yan Sige. pinag-iisipan overnight lang. Maging yung nangyari pag-aresto kahapon doon sa airport na diretso na, pinag-iisipan ng husto yan. At Kaya nga yung- mamaya, kausap natin si dating spokesperson Silvestre Bello. Gusto ko matanong sa kanya kay attorney. Dating labor secretary. Gusto ko Okay. matanong kay attorney. Attorney, talaga bang unaware kayo na magkakaroon ng pag-aresto? Kahapon? Ako sasagot. Oo. Unaware sila? Oo naman. Kasi kung alam ko, hindi ako uuwi. Hindi, I mean, talaga bang wala man ng ugong na may ganung mangyayari kahapon? May Hindi sila ugong. nakatunog? May ugong na arrest Kung may warrant. ugong diba? na, bakit Okay? umuwi pa? Hindi aware. Yes, definitely. Hindi ngayon aware. po, Okay, sige. inaantay Alright. pa rin natin si Atty. Sige, Cristina no, Conti. no, Ang isa no. pang tinatanong ng mga tao, nasaan si Senator Ronald Bato de la Rosa? Nandito lang sa Pilipinas. Kasi di daw makontak. Yun ang Tinatawagan sinasabi. natin. Tinatawagan din po natin. Okay, anyway. So, mga kapatid, no, yung nga po ang panawagan po natin din dito sa ating lahat. Kahinahunan. Nasaan ka mang panig ho dito? Kahinahunan po. Dahil ngayon pa lang, may epekto na ito, hindi pa ho sa ating lahat, sa stock market. No? Report na ho ngayon yan. Opo, naging matamlay, at eventually po, maraming magmamasid rito doon sa mga foreign direct investors natin na sinasabi, etc. May effect yan kasi hindi mo alam ano ang susunod na mangyayari. Di ba? O kung ikay negosyante na dayuhan, maglalaga ka ng puhunan dito, mag-iisip-isip ka muna. Ay, ano ba ang mga mangyayari dyan dito sa mabigat na, na naging political decision din ng ating presidente sa pagpapadala ng dating Pangulo sa the Netherlands. And yung pending pa rin pong impeachment trial ni VP Sara. Alright, so dito po na pagtanto natin na, ang realidad is that the President of the Republic of the Philippines decided forthwith. Pero, no? Decided forthwith, mga kapatid. Forthwith proceed ang kanyang Okay. desisyon. Tama, Parang, ano? ako lang to, Forthwith. Tinanong siguro siya, Mr. President, what is your decision Yan. in this particular issue that might embed us in a political conundrum? Well, we have to take it within reasonable time. Hindi. Hindi ganun na naging sagot. Okay. Yung forthwith decision ng Pangulo, siguro yun ay wake-up call din, Okay. para sa ating Senado. Naalin? Mag-forthwith proceed na rin kayo. Magpapagal pa ba kayo? Easy. Baka ganun ang ibig niya sabihin doon. Alright, ito na po mga kapatid. Nasa Para ho linya tayo na. kasi ang dami ho natin mga pag-uusapang paksa this morning. Punong-puno po itong ating programa. Bagamat di ho tayo kinakailangan mag-overtime at nakakahiya na kay Idol Lord. Alam mo. Sabi ni Idol Lord, 4 na oras sa kayo, nag-OT pa kayo, Sige. ha? Okay, mabilis lang ho naman ito. 6:26 po ang ating tamang oras ngayon. Mga kapatid, sige, so baby girl, magpaalala ka muna sa lahat ng ating mga suki na mga seniors, ha? Nako, at ito mga na muna. super seniors at mga uri manggagawa. Mga kapatid, kung walang maintenance ang bahay, gamit o sasakyan, masisira po yan. Katawan pa kaya ng tao? Kaya nga po sa mga nagkakaedad dyan, kadalasan po kailangan na po natin ng regular maintenance o araw-araw pong pag-inom ng gamot, dagdag gastos pero kailangan May mga generics naman po na abot kaya. Kapag nga po may reseta ang ating doktor, piliin lamang Rhea Generics. Hindi pare-pareho ang generics. Nakipag-partner po ang Rhea Generics sa malalaking pharmaceutical company sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa kung saan din mismo ginagawa ang kanilang kilalang branded medicines. Kaya nga po pareho po yung bisa at kalidad pero sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. Kayo po ba'y merong reseta? Ano po para sa ating maintenance medications? Aba, kapag may reseta pong ating doktor, piliin lamang, wala nang iba. Rhea Generics. Dalhin lamang